Tahimik ang hapon habang si Althea ay nakaupo sa lumang upuan sa gilid ng bintana. Sa labas, ang langit ay may bahagyang ulap, parang may ibig sabihin. May hawak siyang lumang kahon na ilang ulit na niyang sinusubukang buksan, ngunit laging iniiwasan ng kanyang ina. "Mama," mahina niyang tawag. Hawak ang isang lumang litrato na may lamat na sa gilid. "Sino po ito?" Napalingon si Nora mula sa kusina. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago lumapit. Umupo ito sa tabi ng anak at marahang kinuha ang litrato mula sa kamay nito. "Panahon na siguro, anak," pulong ni Nora. Pinipilit ang sarili na maging matatag. "Anak, siya ang tatay mo." Napatigil si Althea. Tila huminto ang oras. Ilang ulit niyang pinagmasdan ang mukha ng lalaki sa larawan. Matikas, mukhang may otoridad, ngunit may malalim na lungkot sa mga mata. "Hindi po ba patay na ang tatay ko? Yun po ang sabi niya sa akin noon." Tumango si Nora, mariing nakapikit. "Oo, yun ang sinabi ko. Kasi sa dami ng sakit na naiwan niya, mas madali para sa akin na isipin na wala na siya. Pero buhay pa siya, Althea. At kilalang kilala ng lahat. Emilio Almonte ang pangalan niya. Siya ang CEO ng Almonte Group of Companies." Parang tinamaan ng kidlat si Althea. "Emilio Almonte? Yung nasa TV? Yung tinuturing na haligi ng negosyo sa bansa?" "Oo, siya ang ama mo," sagot ni Nora, na halos pabulong. Tumindig si Althea, hindi makapaniwala. "Bakit hindi niyo po sa akin sinabi noon pa? Bakit po tayo naghirap kung ganon?" "Dahil hindi niya alam na buntis ako. Noong sinabi ko sa kanya, iniwan niya ako. May ambisyon siyang matagal ng binuo at hindi kasali roon ang pagkakaroon ng anak." Hindi malaman ni Althea kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, o pagkawalang halaga. Ngunit ang pinakamalakas sa lahat ay ang tanong kung bakit hindi siya hinanap. "Mama, gusto ko po siyang makilala. Hindi bilang tatay, kung hindi bilang tao. Gusto kong malaman kung anong klaseng ama ang tinalikuran ako." Hinawakan ni Nora ang kamay ng anak. "Anak, hindi magiging madali yan. Ang mundo niya ay punong-puno ng yaman, impluwensya, at kasinungalingan. Baka masaktan ka lang, anak. Mas masakit po para sa akin ang hindi ko siya kilala. Hindi ako hihingi ng kahit ano sa kanya. Gusto ko lang malaman kung karapat-dapat pa siyang patawarin, kung may puwang ba ako sa buhay niya." Tumango si Nora habang pinupunasan ng luha sa kanyang mata. "Kung yan ang desisyon mo, anak, susuportahan kita. Pero pangako, mag-iingat ka ha. At kung sakaling hindi ka niya matanggap, alalahanin mo ang buo ka pa rin bilang tao." Ngumiti si Althea kahit mabigat ang dibdib. "Hindi ko kailangan ng apelyido niya para mapatunayan kung sino ako." Nanginginig ang kamay ni Althea habang hawak-hawak ang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume. Nakatayo siya sa harap ng gusaling may malaking karatula. Almonte Group of Companies, ang korporasyong itinatag at pinamumunuan ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakilala. Napatingin siya sa salamin ng pinto. Suot niya ang pinaka-formal niyang damit, puting blouse at itim na slacks. Hindi kapansin-pansin. Walang mamahaling gamit, katulad ng kanyang plano. Magpapakilala siya bilang isang ordinaryong aplikante. Isang lalaking gwardiya ang sumalubong sa kanya. "May appointment po ba kayo, miss?" "Opo, for interview po sa HR, Althea Santiago," sagot niya ng may pilit na tapak. Pinapasok siya sa loob. Napalunok siya habang pinagmamasdan ng mamahaling interior. Marmol ang sahig, may chandelier, at mga empleyadong bis na para bang laging handang humarap sa media. Iba talaga ang mundo rito. Sa loob ng ilang minuto, ay tinawag siya ng HR officer. "Miss Santiago, based sa application mo, may background ka sa marketing and research
At mukhang promising ka. We're currently hiring interns for our market expansion team. Ready ka ba sa pressure? Tumango siya kaagad. Handa po ako. Marunong po akong sumunod, matuto, at makibagay. Napangiti ang HR officer. Good answer. You can start on Monday next week. Parang biglang napawi ang lahat ng kaba ni Althea nang siya ay matanggap. Sumapit na nga ang araw ng Lunes. Bumalik siya sa kumpanya. Ngayon ay bilang intern. Pinasok siya sa ilalim ng supervision ni Marco Villaruel, isang assistant manager na kilala sa pagiging istrikto, pero patas. Si Marco ang unang nagsabi ng mahigpit na paalala. Walang palakasan dito. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Lahat ng empleyado dito ay pinaghihirapan ang posisyon nila. Napangiti si Althea, bagamat ang sakit ng pahiwatig ay tila tumagos. Kung alam mo lang, nahanak ako ng boss natin. Sa mga unang araw niya, napansin niyang hindi madali ang trabaho. Kailangan niyang gumawa ng report, mag-research, at sumama sa ilang marketing fieldwork. May ilang kasamaan ding hindi palang ngiti sa kanya. Parang palaban agad ang tingin ng iba, lalo na ang senior staff na si Bianca, na tila may sariling agenda. New intern? Tanong ni Bianca, sabay taas ng kilay. Tignan natin kung magtatagal ka. Hindi siya nagpatalo. Subukan lang natin. Ngunit ang hindi niya inaasahan, isang araw biglang dumaan sa department nila ang mismong CEO, si Emilio Almonte. Matangkad, maganda ang presensya, at seryoso ang mukha. Napalunok si Althea habang pinagmamasdan ito. Sa wakas, nasilayan niya na ng malapitan ng amang matagal na niyang pinapangarap na makilala. Naglakad ito papalapit kay Marco, ngunit saglit na tumingin sa kanya. Isang tingin lang, at wala itong emosyon. Wala siyang kaide-ideya na ang babae sa harapan niya ay ang sariling anak. Tumigil ang oras para kay Althea. Tila siya'y lumulutang habang pinapanood ang lalaking naging sentro ng kanyang mga tanong at pangarap. Ngunit hindi pa panahon. Hindi pa ngayon ang tamang sandali para sabihin ang totoo. Sa ngayon, empleyada siya at hindi isang anak. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magsimula si Althea sa kumpanya. Sa bawat araw, unti-unti siyang nasasanay sa bilis ng trabaho at sa ugali ng mga kasamahan. Ngunit higit sa lahat, unti-unti niyang nauunawaan ang mundo ng kanyang ama. Isang mundong hindi niya basta kayang pasukin. Puno ng matataas na inaasahan at halos walang puwang para sa kahinaan. Althea, pakikuha nga ng report sa archive at isummarize mo ito para sa meeting bukas. Utos ni Marco habang nakatutok sa laptop. Opo sir, ako na po ang bahala. Nagulat si Marco. Hindi katulad ng ibang interns ha. Hindi mo ako sinasagot. Ngumiti si Althea. Wala po akong balak na makipagtalo sa taong mas maraming alam. Napangiti si Marco sa unang pagkakataon. Matalino ka. Magagamit mo yan dito. Sa likod ng pagbibigay respeto ni Marco ay ang mahigpit nitong prinsipyo. Ngunit sa tuwing napapansin niya ang sipag at diskarte ni Althea, hindi niya mapigilang mapahanga. Sa totoo lang, marami na siyang interns na nadaanan. Karamihan ay may koneksyon o palakasan sa mataas sa kumpanya. Ngunit si Althea ay tila may pinagdadaanan na hindi niya mawari, ngunit pinipilit na lampasan. Isang hapon, habang nag-aayos si Althea ng mga dokumento sa conference room, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Hindi niya ito nakikita, pero kabisado na niya ang tinig nito. Malamig ngunit may bigat. Bawat salita ay sinusundan ng respeto. Marco, kailan ang susunod na review ng marketing proposals? Tanong ni Emilio. Next Monday po sir. May bagong insight si Althea. Isa sa mga interns. Maganda po ang anggulo. Baka gusto niyo pong makita. Tahimik lang. Tumigil sa pagsasalita si Emilio. Ilang sandali bago ito sumagot. Interns don't usually contribute much, but I will take a look. Hindi mapigilan ni Althea ang kilig at kaba.
Si Emilio Almonte mismo ang magre-review ng gawa niya. Ngunit hindi niya ito tinignan bilang ama. Tinitingnan niya ito bilang CEO na kailangang mapahanga. Kinagabihan, umuwi si Althea at kaagad na tinawagan ng kanyang ina. Ma, napansin ni Papa. Si Sir Emilio ang gawa ko. Tumawa si Nora sa kabilang linya. Huli ka anak, pero masaya ako. Unti-unti mong nakikita kung sino siya. Anong nararamdaman mo ngayon? Sarap po sa pakiramdam, Ma. Pero masakit din kasi kahit anong husay ko, hindi niya ako makikilala hanggat hindi ko sinasabi. Huwag kang mag-alala anak, darating rin ang tamang panahon. Sa ngayon, ipakita mong kaya mong tumayo kahit walang apelyidong Almonte. At kapag dumating ang araw na nalaman na niya ang katotohanan, alam niyang karapat-dapat ka. Napatingin si Althea sa salamin. Wala siyang suot na mamahaling gamit, pero buo ang loob niya. Darating po ang panahon, Ma. At sa oras na yon, hindi ko siya sisisihin. Pero gusto kong maramdaman niya kung ano ang nawala sa kanya. Althea, sasama ka raw sa core team para sa upcoming rebranding campaign. Bungad ni Marco isang umaga. Personal na sinabi ni Mr. Almonte. Dahil doon ay napatigil siya. Ako po? Tumango si Marco. Yes, hindi niya madalas kilalanin ng interns, pero na-impress siya sa analysis mo. Yung analysis mo last week, huwag kang kabahan ha, kaya mo yan. Para kay Althea, ito ay higit pa sa tagumpay bilang intern. Isang pagkakataon ito na mas makikilala ang lalaking matagal na niyang gustong lapitan. Hindi bilang CEO, kung hindi bilang isang ama. Ngunit sa ngayon, ang tanging pamantayan ng komunikasyon ay walang iba kung hindi ang trabaho. Ilang araw matapos ang anunsyo, kasama siya sa isang meeting sa conference room kung saan si Emilio mismo ang nangunguna. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, tahimik ngunit alerto. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ama, ramdam niya ang talas at lalim ng karanasan nito. Wala itong sinasayang na oras. O kahit paman konting salita, hindi ito nagpapatawa, pero binibigyan ng direksyon ng lahat. Disiplinadong tao, matapang at mapanuri. Miss Santiago, biglang tawag ni Emilio habang tinitingnan ang mga dokumento. Ikaw ang gumawa ng case study on millennial market behavior? Napatayo si Althea, kahit nanginginig ang tuhod. Opo, sir. Sambit nito habang binubuklat ang report. Mabilis, diretso, at grounded sa datos. Impressive. Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiiyak. Hindi niya kailanman inaasahan na maririnig ang salitang impressive mula sa taong ito. Lalaking dugo niya ngunit hindi siya kilala. Very good. Maganda. Gusto kitang isama sa sub-team ng creatives. Mag-observe ka, then submit improvement suggestions. Tumango siya. Opo, sir. Maraming salamat po. Habang umaalis na si Emilio sa silid, hindi nito muling tinignan si Althea. Wala ni bahid ng pagkakakilanlan. Ngunit para kay Althea, sapat na muna iyon. Dahil para sa unang beses, pinuri siya hindi bilang anak, kung hindi bilang isang empleyado na may husay. Kinagabihan, umupo siya sa bubong ng inuupahang apartment. Hawak niya ang isang lumang diary na isinulat ng kanyang ina noon pa. Naisip ko, Thea. Sulat ni Nora. Baka ang katapangan mo ay minana mo rin sa kanya. Hindi lang siya ang ama mo, kung hindi ang pinagmulanti ng lakas mo ngayon. Napaluha si Althea. Hindi niya maitatanggi. Sa kabila ng galit niya, unti-unting nabobuo ang paghanga niya sa kanyang ama. Hindi ito masamang tao. Siguro, mahirap lang rin ang desisyong binitawan ito noon. Pero kung ano man ang dahilan ng kanyang pagkatalikod noon, hindi niya na iyon may ibabalik. Ang tanging kaya niyang gawin ngayon ay ang patunayan na siya'y karapat-dapat kilalanin. Hindi dahil sa dugo, kung hindi dahil sa sarili niyang galing. Biyernes ng hapon, nagpaalam ang executive assistant ni Mr. Almonte upang umalis ng maaga.
Kaya si Althea ang pansamantalang inatasan ni Marco para maghatid ng ilang marketing files sa opisina ng CEO. Hindi ito karaniwan at agad siyang kinabahan, ngunit hindi siya pwedeng umatras. Habang naglalakad sa hallway patungo sa executive floor, ramdam niya ang bigat ng paligid. Mamahaling carpet, mamahaling pintura sa dingding, at tahimik na katahimikan na tila bumubulong ng kapangyarihan ng mga nasa itaas. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng isang klasikong silid. Mataas ang kisame. May mga estante ng libro at lamesang gawa sa solid wood. Wala roon si Mr. Almonte. Ayon sa assistant, ay nasa conference call pa ito. Iniwan ni Althea ang folder sa gilid ng mesa. Ngunit bago pa siya makalabas, isang lumang photo album sa estante ang hindi niya maiwasang mapansin. Iba ito sa moderno at organisadong espasyo ng opisina, parang naligaw na alaala. Napatingin siya sa pinto. Sarado. Nilapitan niya ang album. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip at parang binuksan rin niya ang isang bahagi ng nakaraan na matagal nang nakatago. Naroon ang mga litrato ng kabataan ni Emilio, mga awards, meetings, foreign conferences, at sa bandang huli, isang larawan ang agad niyang nakilala. Isang batang si Althea, nasa isang picnic, nakaupo sa kandungan ng ina niya, si Nora, at sa tabi nila ay si Emilio na nakakbay, nakatitig kay Nora, may ngiti at masaya. Halos mabitawan niya ang album. Hindi ito guni-guni, hindi ito edited, hindi siya pinaglihi sa kasinungalingan. Minsan nga silang naging masaya at minsan rin silang minahal. Mabilis niyang isinara ang album. Takang-taka siya at hindi makapaniwala sapagkat minsan pala siyang nakasama ng kanyang ama. Hindi lang niya maalala sapagkat napakabata niya pa noon. Ang totoo pala ay alam nitong may anak siya. Pero isang katanungan ang naglaro sa kanyang isipan. Bakit siya nito pinabayaan? Bumalik siya sa pagkakatayo sa gilid ng mesa. Ngunit ramdam niyang kumakabog ang puso niya. Bakit? Bakit? Tanong niya sa sarili. Tinatanong niya kung bakit iniwan ng kanyang ama ang lahat ng ito. Bago siya makalabas, biglang bumukas ang pinto. Nasa harapan na niya si Emilio. May kailangan ka pa ba, Miss Santiago? Natigilan siya. Ay, wala po sir. Naiwan lang po yung documents sa mesa nyo. Pamanhin po. Tumango si Emilio at lumapit sa kanyang upuan. Salamat. Mabuti at ikaw ang pinadala. Mas maayos ka kaysa sa iba. Saglit na nagduda si Althea kung may ibig sabihin ng pahayag. Ngunit bumalik siya sa katinoan. Gagawin ko po ang lahat para makapag-ambag ng maayos sa kumpanya. Tumango si Emilio. I like your attitude. Keep it that way. Habang papalayo siya, bitbit ni Althea ang larawan ng kanyang alaala. Ang litrato na sumampal sa kanya ng katotohanan. Minsan siyang pinili bago sila tuluyang iwan. Matapos ang insidenteng iyon sa opisina, hindi matahimik si Althea. Paulit-ulit sa kanyang isip ang larawang nakita. Isang sandaling nagpapatunay na may nakaraan nga ang kanyang mga magulang. Isang panahong hindi lamang siya bunga ng isang pagkakamali, kung hindi isang pagmamahalan. At ngayong alam na niya ito, hindi na sapat ang pananahimik. Kailangang makarinig siya ng sagot mula mismo kay Emilio Almonte. Lunes ng umaga, maagang dumating si Althea sa opisina. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at nang makita niyang mag-isang nagkakape si Emilio sa executive lunch, nilakasan niya ang kanyang loob. Sir Emilio, may ilang tanong lang po sana ako patungkol sa isang old project na nabasa ko sa archive. May oras po ba kayo? Tanong niya. Kalmado ang boses ngunit nanginginig ang loob. Tumingin si Emilio, bagyang nagulat sa paglapit niya. Ngunit tumango. 5 minutes it. Umupo si Althea sa tapat nito. Hindi niya agad binanggit ang tunay na pakay. Inumpisahan niya ang tanong patungkol sa dati nilang campaign. Ngunit unti-unti, dinala niya ang usapan sa mas personal na direksyon. Sir, pasensya na po kung magiging personal.
Pero nakita ko po sa archive ang isang larawan. Picnic po ata yun. Kasama niyo po si Mrs. Nora Santiago. Nadigas ang mukha ni Emilio. Ang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Bakit mo siya kilala? At bakit mo tinatanong? Tumango si Althea. Pilit na kinakalma ang sarili. Interesado lang po ako sa kwento. Mukhang may connection po kayo sa kanya. Tumahimik si Emilio ng ilang sandali. Lumunok siya ng kaunti bago nagsalita. Si Nora. Si Nora isang mahalagang bahagi ng nakaraan ko. Noon, bago ko pa itinayo ang kumpanya, naging parte siya ng buhay ko at masasabi kong minahal ko siya. Tumibok ng malakas ang puso ni Althea. Naramdaman niyang naluluha siya, ngunit pinipigilan niya. Bakit po kayo nagkahiwalay? Bulong niya. Huminga ng malalim si Emilio. Dahil sa takot, sa responsibilidad. Noon kasi, pinili kong unahin ang ambisyon kaysa sa pagmamahal. Akala ko ay mababalikan ko siya pag maayos na ang lahat. Pero huli na, nang mapagtanto kong hindi ko na siya kayang habulin. Napayuko si Althea. Narinig na niya ito mula sa ina niya. Pero mas iba kapag sa mismong labi ng ama lumabas. Nalaman ko noon na namatay ang anak namin dahil sa isang aksidente. At nung kinausap ko si Nora, may kinakasama na siyang iba. Huli na ang lahat, kaya hindi na ako bumalik pa. Mula nung araw na yun, hindi na ako nagmahal pa ng iba. Naguluhan si Althea sa sinabi ng kanyang ama, sapagkat hindi ito ang tunay na kwento ng kanilang naging buhay. Pero, kung sakali pong buhay pa po ang anak nyo, ano po kayang mararamdaman nyo ngayon? Tanong ni Althea, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Napatingin si Emilio sa kanya. Kung buhay pa ang anak namin, siguro napakasaya ko ngayon. Siguro ako ang pinakamasayang ama sa buong mundo. Mahal na mahal ko ang anak namin. Matagal ko nang pinagsisihan ang mga nagawa ko noon. Ang mga pagkakamali ng desisyon ko. Walang nasabi si Althea. Gusto niya nang isigaw ang katotohanan. Nabuhay siya. At siya ang kanyang anak. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sa paglipas ng mga linggo, kapansin-pansin ang mabilis na pag-angat ni Althea sa kumpanya. Hindi dahil sa pabor, kung hindi dahil sa galing, dedikasyon, at pagiging maayos makitungo sa lahat. Unti-unti na rin siyang kinikilala bilang isang promising young talent ng marketing department. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na tagumpay, unti-unting sumisilip ang katotohanang matagal niyang kinikimkim. Isang hapon, habang nasa pantry si Althea, nilapitan siya ni Sir Rafael, isa sa mga matagal ng board member ng kumpanya, at malapit kay Emilio. Miss Santiago, tama ba? Ikaw yung intern sa core team? Opo sir, ako po yon. Magalang niyang tugon. Ngumiti si Sir Rafael habang pinagmamasdan siya. May nakapagsabi sa akin na galing ka raw sa probinsya. Pero magaling ka magdala ng sarili ha. Napakatalino mo ring sumagot sa last meeting. Nag-aaral lang po talaga ako sir. Tugon niya, bahagyang naiilang. Napatahimik saglit si Sir Rafael. Pinagmasdan siya bago muling nagsalita. Alam mo, may kahawig ka sa isang kilala ko. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, parang batang Emilio. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Po? Nako, huwag mo na lang akong pansinin. Siguro nagkataon lang. Pero kung ako si Emilio, matutuwa ako kung may anak akong kasing talino mo. Napangiti si Althea, pilit na pinipigilan ng kaba. Salamat po sir. Pagkaalis na Sir Rafael, agad siyang dumiretso sa banyo. Napatingin siya sa salamin. Pilit na hinahanap ang sinasabi nilang pagkakahawig. Oo, pareho silang matangos ang ilong. Pareho ang singkit ang mga mata. Matapang ang hugis ng muka, lalo na kapag seryoso ang ekspresyon. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng bagong yugto. Habang nagpe-present si Althea sa harap ng board patungkol sa bagong campaign, dumating si Emilio at tahimik na naupo.
Nakikinig lamang ito, pero tila malalim ang iniisip. Pagkatapos ng presentation, habang abala na sa diskusyon ng iba, tumayo si Emilio at tumingin sa kanya. Miss Santiago, can you stay for a few minutes after the meeting? Po? Opo, sir. Pagkatapos ng meeting, naiwan silang dalawa sa conference room. Tahimik, mabigat ang hangin. Si Emilio ang unang nagsalita. Althea, ikaw ba ang anak ni Nora? Halos mapahinga ng malalim si Althea. Hindi niya inaasahan na mismo si Emilio na ang magsasalita. Hindi siya kaagad nakasagot. Tumango siya. Mabagal, puno ng damdamin. Opo, ako po si Althea, anak ni Nora Santiago. Tumigil ang mundo ni Emilio. Sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng posisyon, titulo, at pagitan nila bilang CEO at intern. Ang natira na lamang ay ang isang ama. Isang amang nangungulila sa kanyang anak. Ang anak na matagal niyang hindi nasilayan. Ang anak na inakala niyang patay na. Bakit ngayon mo lang sinabi, Althea? Ang buong akala ko ay wala ka na. Pinalabas lang pala nila na patay ka na. Para hindi ko nahabulin ng nanay mo. Ipinagtapat sa akin ni Nora ang lahat. Nagkausap kami. Nalaman kong pilit pala siyang binabayaran ng mga magulang ko para hindi niya na ako guluhin. Pero hindi niya tinanggap ang pera. Mahal na mahal ko ang nanay mo. At mahal rin ako ng nanay mo. Ayaw lang niyang maging sagabal siya sa pag-abot ng mga pangarap ko noon. Pero ang totoo, Althea, handa akong talikuran ng lahat para sa kanya. Para sa inyo. Pero nang malaman kong wala ka na, at nang malaman kong may iba na siyang kinakasama, halos kumuho ang mundo ko. Pero hindi pala yun katotohanan. Ang lahat palang yun ay kasinungalingan. Ganun pa man, hindi ako galit sa nanay mo. Naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko kung bakit niya nagawa yun. Ang mahalaga, Althea, anak, nandito ka na at kasama na kita ngayon. Ayaw na kitang mawala pa. Hindi na ako papayag na magkahiwa-hiwalay pa tayo. Pasensya na po. Natakot lang po talaga ako na baka hindi niyo ako tanggapin. Kaya po pinilit ko pong mapalapit sa inyo. Gamit ang kumpanya. Kaya po ako narito ngayon at nagtatrabaho. Tumango si Emilio. Nakatitig sa kanya. Pakikita sa kanyang mukha ang punong-puno ng pagmamahal. Isang amang sabik na sabik sa kanyang anak. Huwag mo nang isipin yun, anak. Ang mahalaga, alam na nating dalawa ang totoo. Masayang masaya ako, anak, sapagkat nakasama na kita ulit. Ako rin po. Tumingala si Althea. Namumuo ang luha. Nakita ko pong hindi kayo masamang tao. Oo, mahigpit po kayo at distrikto. Pero meron po kayong magandang puso. May respeto sa mga empleyado. May malasakit sa kumpanya. Kaya ako po kayo minahal bilang boss, bago pa bilang ama. Humahanga po ako sa inyo. Hindi na napigilan ni Emilio ang mapaluha. Napahagulgol siya. Anak kita, Althea. At patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko alam, Althea. Patawad. Nagkatinginan silang dalawa, mata sa mata, puso sa puso. Muling niyakap ni Emilio ng mahigpit ang kanyang anak na si Althea. Hindi bilang intern, hindi bilang empleyado, kung hindi bilang sariling anak na matagal nang pinapangarap niyang muling mayakap. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan sa kumpanya ang pagka-close ni Emilio sa intern na si Althea. Ngunit hindi nagtagal, opisyal nang ipinakilala ni Emilio sa board na si Althea ay kanyang anak sa pagkabinata. Hindi lahat ay natuwa, pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, sa wakas ay natagpuan ni Althea ang katotohanan. Sa unang pagkakataon ay magkasama silang kumain sa labas, nagtatawanan at nagkikwentuhan patungkol sa nakaraan. Nagsimula rin ang komunikasyon ni Emilio kay Nora, hindi para sa pagbabalikan, kung hindi para humingi ng tawad at pasasalamat sa pagpapalaki kay Althea ng maayos. Ganun pa man, hindi malabong magkabalikan silang dalawa.
sapagkat mahal pa rin nila ang isa't isa. Isang linggo bago matapos ang intern, ipinatawag si Althea sa opisina. Anong plano mo pagkatapos ng graduation, anak? Tanong ni Emilio. Mag-a-apply po sana ako sa ibang kumpanya para magsimula sa sarili ko. Ayaw kong isipin ng iba na kaya ako narito ay dahil anak niyo po ako. Ngumiti si Emilio. Kung ganun, hindi kita pipigilan, anak. Pero tandaan mo, laging bukas ang kumpanya sa pagbabalik mo. Bilang si Althea Santiago, hindi bilang anak ko. Sapagkat ayun naman ang gusto mo, hindi ba? Nagkatawanan silang dalawa. Tumango si Althea, baka sa mukha ang paggalang at pagmamahal. Salamat pa. Salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Ang lahat ng sa akin ay sa'yo. Ang lahat ng mga ari-arian ko ay para sa'yo, anak. Itong kumpanya, bahalang araw, kapag gusto mo lang hawakan to, ay ibibigay ko sa'yo ng buong buo. Sapagkat para sa'yo ang lahat ng ito, anak. Mahal na mahal kita at ipinagmamalaki kita sapagkat nagmahal ka sa akin. Nagkatawanan ng mag-ama at maya-may muling nagyakap. Salamat po, Papa. Salamat po. Pagkaraan ng ilang taon, si Althea ay naging isang respetadong marketing director sa ibang kumpanya. Pero nananatiling bukas ang komunikasyon nila ni Emilio. Wala nang galit, wala nang hinanakit. Tanging pagmamahal na unti-unting binubuo ng katotohanan. At sa puso ni Emilio, sa wakas ay natagpuan na niya ang kapayapaang matagal na niyang ikinubli sa kanyang puso. Kapayapaang muling bumalik, nang muli niyang nakasama ang kanyang anak na matagal na niyang inakalang wala na. Pero ngayon, ay buhay na nagmamahal sa kanya.